Sa wakas, nakakuha na ng Asyanong manlalaro ang NBA team ng New York Knicks para sa 2026 NBA Summer League. At Kevin Kembao patuloy ang grind sa Amerika. Tinodo na ni KQ. Yan ang ating mga pag-uusapan para sa video natin na ito. So eto na nga at naglabas na ng kanilang mga lineup ang ilang mga NBA team na kanilang gagamiting mga malalaro para sa 2026 NBA Summer League na magaganap ngayong buwan. Yung ibang team ay agad na binandera ang ilan sa kanilang mga rookies upang masubukan agad sa kanilang kupunan. Habang yung iba naman ay nire-reserve na lang para sa aktual na mga laro dahil nga alam na ng mga ito ang kapasidad ng kanilang mga napiling mga manlalaro. Pero aside sa mga rookie debut ng mga NBA teams ay may isang purpose ang pagpapalaro ng mga players mula sa iba't ibang mga teams o liga this Summer League. Ito nga ay upang makahanap ng mga malalaro na posibleng pumuna sa kakulangan ng kanilang kupunan na mapapakinabangan nila sa susunod na season ng NBA. Or di naman kaya ay kanilang magagamit sa kanilang affiliate team sa NBA G League. Kaya maraming benepisyo talaga ang paglalaro ng isang pro basketball player sa Summer League. Ang pinaka-bottom benefit nga na may tuturing dito kapag sumablay sa NBA contract o NBA G League team contract ng isang malalaro ay ang ma-scout pa ng iba pang mga malalaking liga ng basketball sa mundo tulad ng EuroLeague o di naman kaya ng NBL ng Australia. Kaya kung mabigyan ka man ng opportunity na magkaroon kahit maliit na tsansa na makalaro dito ay malaking bagay yon, lalo na sa isang nangangarap na manlalaro tulad ng ating kababayan na si Kevin Kembao na nasa posisyon ngayon na matagal nang pinagdarasal ng mga pro basketball players dahil may tsansa si KQ na maging unang Pinoy player sa NBA kung mangyari ang ilang mga bagay. Ang una ay ma-scout ito at mabigyan ng tsansa na makalaro sa alinmang NBA team this Summer League. Pangalawa ay magdomina sa Summer League, do maliit lang ang mga tangan ng mga minuto nito sa game. Pangatlo ay ang magustuhan ng alimang NBA team at sakto at mag-fit ito sa kanilang sistema. Yes, sobrang hirap niyan kung iisipin. Ayon nga sa ilang mga article online na aking nabasa ay nasa 5% lamang ang chance ni KQ para sa isang NBA team contract dahil nga sa dami ng mga factors na dapat niyang mapagtagumpayan. Pero sabi nga nila ay walang imposible sa taong porsigido na matupad ang kanyang pangarap. Basta tuloy lang ang grind at tiyak na mabibigyan niya ng karampatang gantimpala sa taas. Kaya kahit 1% pa yan ay walang imposible sa mundo, hindi ba? Kaya eto si KQ talagang tinatrabaho at ibinubuhos ang lahat upang makamit ang goal nito na pangarap din naman ng mga Pilipino. Sa ngayon ay nasa third day na si KQ sa Amerika. Sa unang araw pa lang nito ay sumabak na agad siya sa isang pro run kung saan ay nakalaban niya lang naman dito ay ang mga NBA G League players. At base sa ilang mga reports ay naging disente naman ang ipinakita ni Kabayan at makikita nga na nag-enjoy ito sa kanyang ginagawa. Bagay na isa sa mga susi para sa tagumpay. Even though wala pang reports sa ngayon na pasok na si KQ sa alinmang NBA team para sa Summer League ay may natitira pang tsansa para kay Kabayan. Hindi pa kompleto sa ngayon ang lineup ng Sacramento Kings para sa Summer League kung saan ngayon si KQ nakantabay ang isang respected development coach na affiliate sa team ng Sacramento Kings na si Coach Sam. Kaya malaki pa rin ang tsansa ni KQ para sa isang spot dito sa Sacramento. Samantala ang isa sa inaasahan nating NBA team na magbibigay ng spot kay KQ sa NBA Summer League at pinakaunang nagbigay ng interes dito noon ng New York Knicks ay nakakuha na ng isang Asian player. Ito nga ay sa pagkatao ng veteranong Japanese player na si Yudai Baba. Sa inilabas na lineup ng Knicks ay pasok na nga ang pangalan ni Yudai, isang matinik na Japanese player na may tangan na husay sa game. Matagal ding nanatili ito sa bakuran ng NBA G League kung kaya't hindi na nakapagtataka na maging susi ito sa mga Summer League event ng National Basketball Association. Sa ngayon ay lumalaro si Baba sa Japan B-League. Naka-teammate pa nga nito si AJ do last B-League season. Though marami pang kulang sa lineup ng New York Knicks ay hindi na rin natin maialis ang kaisipang isang Asian player lang ang kanilang kailangan sa kanilang lineup this NBA Summer League. Pero worry no more dahil marami pa namang mga kupunan sa NBA sa ngayon na hindi pa kompleto ang lineup at marami pa talagang kulang.